Nasa kote sa Cebu City ang isang snatcher na nagnakaw umano dahil sa malaking talo sa online sugal. Ang mga ganyang pagkakalulong, gustong tugunan ng PAGCOR na pwede ring mag-ban ng tao sa kasino. Nakatutok si Rafi Tima. Bakas ang desperasyon sa lalaking ito sa tindi ng pakikipag-agawan sa kanyang biktima. Makuha lang ang halos 70,000 pesos na cellphone. Bagamat matagumpay niyang nanakaw ang cellphone at naisang lapa, naaresto naman siya sa follow-up operation. Ang dahilan ng suspect sa pagnanakaw, Tungod atong dako na upili sa sugal, Sugal? wala na ko control bitaw. Unsa mang sugal ah? Spin, scatter. hindi na bago ang mga ganitong kwento ayon sa isang psychologist. Indikasyon ng mga ganito kung gaano nakalala ang pagkalulong ng isang tao sa sugal. One telltale sign na severe na is may mga nawawalang gamit sa bahay. Common yun eh. Parang, nasanla na, nabenta na kasi they need, di ba, money to fund their gambling. Kung umabot na dyan, ibig sabihin halos wala na raw kontrol ang nalulung sa sugal at hindi na batid na may problema siya. Kaya pinapanindigan pa ang ginagawa. With gambling, there's a specific behavioral dynamic na, di ba, parang, teka, ang dami ko ng lugi. Pero ang solusyon nila doon, kailangan ko mag-bet para mabawi yung nawala ko. Pero mas madalas na di na yan mababawi. Kailangang may magmulat na sa kanila. Batid ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang problemang ito. Kaya 2016 pa sila lumikha ng programa para tulungan ang mga parokyanong nalululong na sa sugal. Meron po tayong mga standards on awareness program within the premises mismo ng casino. Also, pag nag-advertise, also, yun nga po, meron po tayong tinatawag na exclusion or banning program. Dito raw papasok ang papel ng mga kaanak. Pwede nilang i-report ang mahal sa buhay na may addiction sa sugal para pagbawalan na siya sa mga kasino. Pero aminado ang PAGCOR na mas mahirap makontrol at ma-monitor ang online sugal. Kaya dadaanin nila ito sa pagkontrol sa payment system katuwang ang mga e-wallet companies. We are in initial discussion with them para po nga maka-collaborate and partner tayo for responsible gambling campaign and also ma-monitor and siguro ma-block natin. Ang gambling addiction tulad ng iba pang addiction, isa umunang sakit na meron namang lunas at kayang solusyonan sa tulong ng mga taong nakapaligid sa taong apektado nito. Mahalaga lang na unang-una, matanggap na meron talagang problema. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Sabay sa nauubos niyang buhok, ang pagkalagas na rin ng kumpiyansa ng isang ina mula Caloocan. Maaga magsinubok ng problema, tuloy pa rin siyang humaharap sa hamon ng buhay para sa pamilya. Tunghayan po ninyo ang kwento ni Sarah. Pitong taong gulang pa lang si Sarah nang mapansin ang unti-unting paglalagas ng kanyang buhok sa ulo pati na rin sa kilay. Lumala ito, kaya natigil din siya sa pag-aaral mula nang maging tampulan ng tukso. Taong 2009, lumapit ang nanay ni Sarah sa GMA Kapuso Foundation. Naipagamot si Sarah at tumubo ulit ang kanyang buhok. Ngunit, makalipas ang 6 na taon, bumalik ang kanyang kondisyon. Ngayon, ang kanyang kalbaryo, itinatago na lang niya sa sombrero o wig na nabili niya sa halagang 100 piso. Matyaga niyang inaayos ito para lang makaharap sa mga tao. Dinidikit ko po ng show glue. Minsan po, pagka ayaw niya talagang dumikit doon sa mismong wig, sa mismong dito po sa una ng ulo ko, dinidikit ko kahit mahapdi. Madalas daw ay pinanghihinaan ng loob si Sarah, pero ang kanyang 2 anak ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Maranasan ko naman kahit sa beses sa buhay ko na gumaling ako. Kasi nga, syempre, natatakot din po ako para sa mga anak ko. Hindi po yung sarili kong anak, pandirayan ako. Nakikita ko naman sa mga anak ko, hindi naman. Ipinasuri muli ng GMA Kapuso Foundation si Sarah sa isang dalubhasang dermatologist, si Dr. Grace Beltran. Ito yung tinatawag na alopecia areata universalis. Autoimmune hair problem to.
Ibig sabihin, your own body is producing toxic chemicals in order for it to destroy the hair follicle. Nakakadagdag as trigger yung stress, no? Pero basically, ito kasi talagang built-in na sa katawan niya. Nagbigay rin tayo ng mga grocery packs. May nagmagandang loob na magbigay ng wig sa kanya. Masaya po kasi natupad po yung isa sa mga pangarap ko na magkaroon ng wig. Salamat din po sa nagbigay ng wig. Mga kapuso, kailangan pang sumailalim ni Sarah sa gamutan. Sa mga nais tumulong sa kanya, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Blackpink Lalisa is a rock star indeed sa kanyang bagong solo single na Rockstar. Puno ng charisma and confidence ang rapper sa kanyang first ever release under her own agency. 2 million followers. Punong-puno ng pagmamahal ang weekend sa Kapuso Network. This Saturday kasi mapapanood sa magpakailanman ang kwento about self-love starring Yulene Castro. Brotherly love naman ang tampok sa Regal Studio Presents sa linggo na pagbibidahan ni Alan Ansay at Sasa Girl. Get ready naman this Monday dahil mas pinaraming balitaan at makabuluhang kwentuhan ang mapapanood sa Dapat Alam Mo sa GTV. Mas pinasaya ang gimmick na punong-puno ng good vibes. Kasama syempre ang ating mga suki, Susan Enriquez at Kuya Kim Atienza. Biyahe from Valenzuela to Naiya Terminal in 45 minutes? Posible na yan sa Metro Manila Subway na may update tayo kung ilang % nang tapos. Plus, makikita nyo ang ilahang kuha sa loob na never been seen on TV, including ang part ng subway na nasa ilalim ng ilog. Tara, let's change the game! With 3 active train lines. Ganito ngayon ang network ng mga tren sa Metro Manila. Pero ganito talaga pinropose ng Japan International Cooperation Agency o JICA in 1973. Kasama ang isang subway. Finally, after 5 decades, ginagawa na ang underground train system. At meron tayong exclusive update. To see is to believe, ika nga. At nandito tayo ngayon sa Valenzuela Depot. Ang permanent lang po dito sa nakikita natin ay itong mga tunnel rings. The rest ay for construction lang, including our ventilation, our railings right here. Lahat po na nakikita natin, including the conveyor belt, all used for construction. Isa lang ang East Valenzuela sa 17 stations. In 8 cities, kasama ang 3 central business districts. Quick update lang para sa mga kapuso natin, naka 15% physical progress na sila. At nasa likod ko po ngayon, ito na yung tunnel boring machine natin. Dito na siya nagsisimula at dito siya patuloy. Nagbubutas, kasalukuyan tayong nasa gitna ng East Valenzuela at Quirino stations. So nasa kalagitnaan tayo niyan. And up until this point, magmula po dun sa pinanggalingan natin kanina sa Valenzuela Depot hanggang dito ngayon, 1.1 kilometers na po yung nabubutas nila. Nakarating din tayo sa part ng subway na di mo aakalaing nasa ilalim ng isang ilog. Itong kasalukuyang kinatatayuan natin ngayon na tunnel, patawid ito, patagos ito ng Mindanao Avenue. Safe ba ang pagko-construct ng struktura na ganito sa ilalim ng river? Actually, yung in-between ng mga segment natin, meron niyang rubber gasket, which is a watertight, tapos oxygen level na may-maintain natin dito. Meron tayong mga ginagamit na detection para sa, for example, nagkaroon ng earthquake. Meron din siyang control measures for flood. Mahalaga yan dahil nasa 30 meters ang average na lalim ng subway. Singtaas ng typical 9-story building.
Nasilip din natin ang mismong loob ng tunnel boring machine o yung makinang naghuhukay at naglalagay ng segment rings na bubuo sa tunnel. From its cockpit na nagsisilbing control center ng tunnel construction to the chamber kung saan binubuo ang mga tunnel ring na mayroong 6 na panel segments. Yung 5 po, nasa likod, ay yun yung mahaba, yun yung malalaki. Yun yung main parts ng tunnel ring natin. Yung pang-6 na piraso na magbubuo nito, ng mga panel segment natin, nandito po siya. Ito pong piraso na to, yung pang-6, siya yung magsisilbing lock o pangbuo ng tunnel ring natin. Kumbaga sa puzzle, siya yung final piece of the puzzle para mabuo po, para maging solid yung mga rings natin. Pag natapos na po ang proyektong to, tsak na babaguhin yan ang public transport system dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Kinilala po si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon bilang 2024 Communicator of the Year sa Executive Leader category ng International Association of Business Communicators Asia Pacific. Dahil po ito sa kanyang natatanging kontribusyon sa larangan ng komunikasyon, gayon din sa kanyang naging ambag para maging isang powerhouse network sa Philippine broadcast media, ang GMA. Para kay Attorney Gozon, nakakataba ng puso ang pribilehiyong makapag-inspire ng mahigit 70 milyong Pilipino sa buong mundo. What really motivates me is the recognition, just like what you have given to me now. As you know, we are now reaching more than 70 million Filipinos, and it humbles me, at the same time energizes me to be transformative because of the power we hold. And finally, I think, over all of this, I have always relied on the Lord to help me and attribute to Him whatever success we receive. Mga kapuso, paulit-ulit na paalala ng mga eksperto, lakat po ng sobra, masama sa katawan. Sa Iligan City, isang vlogger ang naospital at pumanaw matapos magmukbang o lumantak ng pagkain. Ang saloobin ng kanyang kapatid sa pagtutok ni Ian Cruz. Bagamat maraming paksang tinalakay, isang mukbang vlog ang huling nagawa ng taga-Iligan na si Dongs Apatan na may mahigit 400,000 followers sa Facebook. Kasama sa kanyang mga naging popular na video ang pagkain ng pinalambot na ulo ng baka. Pero noong June 14, matapos umanong kumain ng pinritong manok, ay inatake ito at isinugod sa ospital. Pero pumanaw rin kinabukasan. Ang kapatid ni Dongs na si Leia, masama ang loob dahil ginawang katatawanan ang pagpanaw ng kanyang kapatid. Nagkalat din daw ang fake news. Pag-amin ni Leia, alam nilang may high blood ang kaniyang kuya pero hindi naman daw ito malakas kumain. Hindi lang pinopost pero hindi rin puro matatabang pagkain ang ginagawa niyang content. Bakit kasi mong part? Kita ko drapod sa mga content, kaya gipanguha nga di maong nga info ba? Kay, dagan kay comment nga, si Mano lang daw kay deserve daw mamatay kay kuan, kanang hangol o pagkaon, pero dili, content rabi na niya, di ba siya kusog yung kaon at first sa video, pero di ba po na niya ginahurot ko, kanang dili ba hangol or busaw si Manoy, dagan po kasi siyang natabangan. Umaapila ngayon ng tulong si Leia para sa pag-aaral ng 3 anak na naulila ni Dongs. Nabalitaan din ng cardiologist na si Dr. Tony Liachon ang nangyari sa vlogger. And according to the doctors na nakakita sa emergency room, nagkaroon siya ng blood clot sa brain. So ibig sabihin, tumaas ang blood pressure niya, pumutok yung ugat sa brain niya. So ang kinamatay niya, hemorrhagic stroke. Posible anyang may kinalaman ng kinakain at kung gaano ito kadalas o karami na pwede ring mangyari sa iba. Maalat ang kinakain. Pangalawa, siyempre, ang pagkain yan ay karne. Everyday mo gagawin yan. So magbabara yung ugat mo rin sa brain. So stroke pa rin ay kamamatay mo yan. And then the other one, pwede ka rin magka-heart attack. Paalala ni Doc, lahat ng sobra ay masama sa katawan. Kung kakain, dapat kalahati lang ng plato
ang kaning kasing laki ng kamao at maliit na serving ng karne. Mas preferred natin ang fish and chicken over red meat. And then, almost half of the plate, gulay. Tapos, prutas. At bagamat hindi hangad na mawala ng kabuhayan ang mga mukbang vloggers, nabanggit din ni Doc ang posibleng di rin magandang epekto ng ganitong uri ng vlog sa mga manonood kung maengganyo silang gumaya. Siguro ito'y lessons learned para sa ating lahat. Pag naging habit ito, your habits kasi dictates your behavior, and your behavior determines your destiny as well. Ang pagkain talaga, pag sobra, hindi maganda, lalo na pagka maalat, mataba at matamis. Sadyang marami nang nagmumukbang na mula sa salitang Korean para sa kain at broadcast. Pero ang laging panonood niyan ayon sa pag-aral, nauuwi sa eating disorder o internet addiction. Kaya ang social media platform na YouTube naghigpit na sa mga katulad na content o yung may kinalaman sa tinatawag na eating disorders. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nahuli ka, mampambabangga na isang SUV sa 2 motorsiklo sa Cebu City. Ginawa umano yan ng driver para takbuhan ang naniningil ng utang. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa cellphone video, makikita ang isang itim na SUV na bumangga sa 2 motorsiklo sa kanyang harapan. Akma pa itong tatakas kaya hinarang ito ng pulisya at ng mga lalaki sa lugar. Nangyari ang insidente kahapon ng hapon sa N. Bacalso Avenue sa Barangay Pardo. Ang hitabo diya is iblakingan diya niya sa Pardo pa lang katong tagiya sa Toyota kay para embargohon daw kay allegedly na iutang na ba yan sa embargohon. So ang hitabo siguro ako fair sa part sa driver sa Toyota iyang gi-force ibanggaan niya ang motor na nagbabak. Sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, napag-alaman na sadyang hinarang ng 2 motorsiklo ang SUV. Ang mga driver ng motorsiklo ay inatasan umano ng kanilang kumpanya para bawiin ang sasakyan matapos hindi makapagbayad ang may-ari. Ayon sa Traffic Police, nagawang tumakas ng babaeng driver. Subalit nahuli siya ng Talisay City Enforcer at itinurn over sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City. It come on to malicious mischief kay ngano ibangga man niya with intent man niya pagbangga. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang suspek. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.